Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Good afternoon po sa inyong lahat. Happy Easter! Palakpakan natin ng malakas ang Panginoong muling nabuhay. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. At batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter! Mga kapatid, ito na po yung pinakahihintay natin. 5 linggo ng Kwaresma, 1 linggo ng mahal na araw. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Sabi nga ng Salmong Tugunan, ito ang araw na lilikha ng Diyos. Magalak tayo at magdiwang. Ito po yung pinakamahalagang araw ng buhay nating mga Kristiyano. Ang kwento ng buhay ni Kristo ay ang kwento ng bawat Kristiyano. Pero tandaan natin, not all victorious ending are happy endings. Hindi lahat ng matagumpay na wakas ay masayang wakas. Pero iba ang tinuturo ni Kristo. Sa kanyang pagkamatay, naganap ang kaligtasan ng tao. Kaya huwag kayong mag-alala. If sometimes ang tingin natin ay napakalungkot naman ang ending natin, sometimes your disappointment is God's great appointment for you. Dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, totoong may forever. Ito ang bunga at resulta ng pinakamahaba, pinakamadilim, pinakamalungkot na gabi. Kung kayo po ay nakiisa sa tinatawag nating Paschal Triduum, nagsimula nung Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, isang buong misa yung 3 araw na yon. The longest and the darkest night in the life of Christ. Sabi nung bookmarker ng aking teacher, binigyan niya ako nung elementary, mga bata. Ang ganda ng bookmarker ng binigay ng teacher ko. Ang nakalagay, the darker the night, the brighter the stars. Alam niyo ho kagabi, meron ba dito nandito kagabi sa ating Easter Vigil? Andito sila chairwoman kagabi. Napakahaba
Nagsimula ng alas 8, natapos ng 10:30 ng gabi. Yung mga readings natin, 7. Binasa na, kinanta pa. Sabi ko nga sa kanila, kahit madilim sa simbahan, kitang-kita ko ang mukha nila. Ang tagal naman. Ang haba-haba naman. Yung iba pa simple, parang ako lang. Naging hapon bigla, yuko ng yuko. Naiidlip sa tagal. Alam niyo po kung ano ang makikita lang noon, pero lang kuminsan nagpusisindi ng flashlight. Itong ilaw na ito lamang, ang tinatawag nating Paschal Candle, yan ang liwanag ni Kristo. Sa gitna ng dilim, mananatili si Kristong nagliliwanag pa rin. Alam niyo, napakaganda ng sinabi ni Santa Teresa de Avila. Sabi niya, pain is never permanent. Pain is never permanent. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay patunay sa atin, mga kapatid, ang lungkot, ang sakit, ang kasamaan, lahat yan may hangganan. Kaya anumang pinagdadaanan mong hirap, problema, pagsubok ngayon, isa lang ang sinasabi ng muling pagkabuhay ni Kristo. Huwag kang susuko, huwag kang aayaw. Matatapos din yan. Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, matatapos din yan. Ano man ang pinagdadaanan ninyong problema, pagsubok, hinanakit, sakit, may ending yan. At pagkatapos ng mga sandali ng matinding pagsubok, ng paghihirap, kagaya ng mga alagad, isang araw, matapang mo nang ikukwento, hindi kung paano ka nagtagumpay, kundi kung paano ka ipinaglaban at iniligtas ng Diyos. Laban sa mga bagay at mga taong nagbigay ng kalungkutan mo, nagbigay ng kahirapan mo. Tandaan natin, mga kapatid, bago maganap ang pagdakip at pagpatay kay Kristo, may mahalagang nangyari doon sa Garden of Gethsemane. Kung nanood kayo ng The Passion of Christ, pinanood nyo ulit ang buhay ni Kristo doon sa hardin ng Gethsemane. Si Kristo nagdasal at ano ang sabi? Sa sobrang takot niya, naging gamunggo, dugo ang lumabas na pawis sa kanya. Sabi ng mga doktor, ganun daw ang nangyayari. Sa sobrang takot ng isang tao, dugo ang lumalabas kuminsan sa kanyang mata. Sa sobrang hirap at sakit, si Kristo tumulo ang pawis na dugo sa sobrang takot. Anong sabi niya? Ama, baka naman pwedeng wag na lang. Dumarating sa buhay natin kuminsan, nakikiusap tayo sa Diyos. Kasi alam niyo kung anong mahirap? Yung bang nagsiserve ka na nga, tumutulong ka na nga, napapalapit ka na kay Lord, ba't biglang humihirap? Ba't biglang maraming nang aaway? Ba't biglang nagiging mahirap? Bakit ako pa? Di ba nasatanong natin yan? Alam nyo, kahit pariring kami, kahit naglilingkod tayo sa simbahan, kahit nagsisimba tayo, ang mahirap dyan ang problema, kuminsan hindi lang sabay-sabay, sunod-sunod. Kayo ba natanong nyo minsan yung tinanong ko, Lord, bakit ako na naman? Katatapos lang eh. Kala ko pinagaling mo na ako. Bakit ako na naman? Minsan binibiro ko si Lord, Lord, bakit ako na naman? Give chance to others naman. Baka magselos na sila, lagi na lang ako ang binibigyan mo. Kaya lang baka ibigay sa nanay ko, lalong hindi ko makaya. Sige Lord, ako na lang. Akin na lang. May mga ganyang magulang. Lord, kung pwedeng akin na lang, ako na lang. You know, sometimes a mother can take care of 10 children, but 10 children could not take care of a mother.
A mother can take care even of 5 children. But even 5 children could not take care of a mother. Mahirap maging magulang o ano. Hindi mo alam kung kanino ka mapupunta pagdating ng araw. Hindi mo alam kung pagtuturuan at pagpapasapasahan ka. Kaya anong sabi ng Panginoon sa huli? Ama, sige, hindi yung gusto ko, pero yung gusto mo. Sana, pagkatapos ng mahal na araw, kaya na rin nating sabihin yan, Lord, this time, ikaw na. Let God be in control. Lord, hindi na yung gusto ko, hindi na yung alam ko, yung ikaw na. Anong tinuturo ni Kristo? There is grace in obedience. May biyaya sa pagtalima. Kung walang muling pagkabuhay, kulang ang ating buhay. Baliwala ang Pasko ng pagsilang kung wala ang Pasko ng muling pagkabuhay. Ang resurrection ni Kristo ang patunay lamang na makapangyarihan ng Diyos na pinaniniwalaan natin. Kaya huwag ka lang nagdududa. At huwag mo nang ipagpatuloy ang paggawa ng sariling kahulugan ng salitang kalayaan, karapatan, kapangyarihan. There is grace in obedience. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, matagal ho ito 7 linggo nating ipagdiriwang ang Easter season. Hindi sapat ang isang araw, isang linggo. Sa mahabang panahon, nais ng Diyos na mabago na tayo. Sabi ng aklat ni Propeta Isaías, nothing can stop God's plan for your life. Kaya, kayo ay pagbantaan man, pagtangkaan man ang inyong buhay ng ibang tao, lagi mong tatandaan, kagaya ng ginawa ng Diyos sa kanyang anak, lagi siyang gagawa ng paraan, hindi para parusahan at gantihan ang mga naging dahilan ng iyong paghihirap at kamatayan, kundi para ikaw ay dalihin niya sa pinagtagumpayan niyang buhay na walang hanggan. Buhay ang Diyos. God is alive. Let God be in control. Amen.